So simulan natin ito kung ano nangyayari na sa mga love teams natin, ma'am, ng mga artista. Catherine Bernardo and Mayor Mark Alcala. Siguro kung hindi lang sila umaamin, maaari kasing mas gusto nilang maging Pamilya. Actually, sa family naman, dito naman sa cards ay okay naman. Siguro may mga pagtutol man, pero wala eh. Si Daniel Padilla at si Kyla Estrada. Ngayon, kung tatanong nila kung ito ay magpapakasal na, Oo. May kasalang ka ba dyan nakikita? dito sa cards, possible siyang mabuntis. Magbibigay lang ako ng kaya lang. Bakit kaya lang? Itong relasyon nila na to, posible itong hindi din sila yung magkatuluyan sa huli. Si Katrina Halili and si Chris Lawrence. Kasi talagang nagba-viral ito eh. Masaya siya ngayon. Though meron pang mga pag-iisip kasi parang may takot. Parang naninimbang din siya. Kumbaga sila na, ayaw niyang ipilit kung ano man yung gusto niyang mangyari. Ito rin. Aiko Melendez, Juan Mig Bondo. Sa panahon ngayon na, hindi man na pag-uusapan yung kasal, pero isang araw ikakasal to. Ang Sa kanyang politika. pagbabalik. Sa politika, di ako sure kung plano niyang tumakbo ng mas mataas na posisyon. Pero kung siya ay tatakbo, Kim Chu and Paulo Abilino. so dito sa cards, si Kim ang stress. Parang meron siyang pinagdadaanan pa. Dito kasi sa Barahan, nakabaliktad ang karelasyon eh. So, anong ibig sabihin pag nakabaliktad ang barahan? Wala. So, wala talaga sila ni Kim Chu. Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Yun lang yung Pinapahalagahan talaga attention nila Oo. ngayon, oo. Ang kanilang mga trabaho. Baka naman kaya sila nagpaalam dahil may kanya-kanya silang magiging love team na bago. Miles Ocampo and Alayda. Ay naku, eto rin. Ito talaga maaaring ito na yung Last. Parang nagising din na siya eh. Parang feeling niya lagi na lang siya yung nagbibigay. O pwede yung lalaki may ugali and pangalawa, third party. Francine Diaz and Seth Pedilin. Pagdating sa love life, kung makikita mo, may devil siya. Anong ibig sabihin ng devil? So maaari kung nagmumblema to sa kanyang relasyon na yun, possible dito na may manapasok to ng evil eye. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, ito, na-miss po natin to at na-miss ko rin talaga ito at talagang hinahanap niyo po talaga siya. Kaya ito na po, ito yung napapanahon mga kaibigan Ghostman. Kaya ito po ang alay po namin sa inyo. Welcome back ladies and gentlemen, Ma'am Hi! So, Gloria Escoto, the prophetic witch. hello sa lahat ng nanonood. And magandang araw sa inyo. Ayan, Mamo, ang tagal natin, ha? Itong ating gagawin ay mid-year hula na maraming mga katanungan na pwede natin sagutin sa pamamagitan ng mga tarot. Yes. Kaya po mga kaibigan, bago tayo magsimula, please like, share, and subscribe mga kachika. Kaya ano pang hinihintay nyo? Please watch this. At syempre mga kaibigan, paalala po, bago magsimula po, buksan ni Mamo ang kanyang mga baraha. Mga kaibigan, ito po ay hula lamang po. Maaaring magkatotoo, maaaring hindi magkatotoo, kaya antayin po natin ang resulta. So mga kaibigan, let's start! In fairness, ito ay August 13, unang araw ng Ghostman. Kaya mukhang mas malakas, di ba, Mamo? Yes. So simulan natin ito kung ano nangyayari na sa mga love teams natin, Mamo, ng mga artista. Syempre, ang unang love team natin ay Catherine Bernardo and Mayor Mark Alcala. Si Catherine, March 26, 1996.
Mukhang maganda yung barahan niya. Kumbaga ay pagbabago ng kanyang buhay. Dito sa cards niya kasi, mas magiging masagana pa siya sa mga susunod na taon. Wow. Yung mga negative card kasi naka-reverse siya, magtutuloy-tuloy. Kung sa career, mas magiging Bongga. magiging mabango pa siya uli ngayon. Wow. Ganon. Kung sa love life naman, masaya na siya. Masaya na si Catherine Bernardo. Wow, napakagandang balita niya. Masaya na siya sa kanyang, kung may karelasyon man, sa kanyang karelasyon ngayon. Kasi mamu, walang pag-amin kasi kung may karelasyon siya. Pero napapabalita nga at kumakalat sa social media na si Mayor Mark Alcala ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Kasi sa cards, may Meron. karelasyon na siya. May karelasyon sa card si Catherine Bernardo. Masaya na siya ngayon. Siguro kung hindi lang sila umaamin, maaari kasing mas gusto nilang maging private. Pamilya. Kung anong estado ng kanilang samahan ng pamilya. Actually, sa family naman, dito naman sa cards ay okay naman. Siguro may mga pagtutol man. Pagtutol, Oo, pero wala eh. Mas nanaig yung pag-ibig. pag-ibig. Dito sa baraha, unti-unti naman natatanggap na. Tsaka nasa edad naman na din siya, kung sakali. Wala nang babalikan. Wala eh, wala. Future na talaga Future to. na to, oo. Ang career maganda. Maganda. Tapos ang love life maganda. Maganda din. Ano pa? Panahon na to, mukhang walang negative sa kanya o walang mangyayaring negatibo. Wow, ang ganda. Yun ang mga magandang balita para kay Catherine Bernardo. Ngayon, eto na. Nabuksan ni Mamo mga barahan ni Catherine. Napaka-positibo ng lahat. Meron siyang karelasyon dito sa barahan. Kaya buksan natin ngayon ang napapabalitang karelasyon ni Miss Catherine Bernardo. Mayor Mark Alcala. Kaya kung hindi man sila amin, may baraha tayo pinagtatanungan. Ganon. Kamusta ang puso ni Mayor? Ganon. Actually, sa barahan nito ni Mayor, kung larangan ng pag-ibig, masaya to. Ay, karelasyon Tapos, meron, na babae. Naku, Yung justice. si Catherine na yata ito. Ngayon, dito sa barahan niya, ito kasing tao na to, kahit nakikita natin na parang masayahin siya, di ba? Gusto niya yung pribado lang ang lahat pagdating sa buhay niya. Hindi siya showy. siya showy. At saka ayaw niya yung ganun. Parang mas gusto niya private lahat. Isang araw magugulat na lang tayo, Ano ikagugulat natin, ma? pwede tong kasal na. Pwedeng kasal na? Ikakasal sila. Ibig ko sabihin, magpapakasal ng hindi lalabas. Nabiglaan na ikakasal? Naku. Malalaman na lang natin. Kasi private Ganun yung kasi tao na to eh. naka-private. So kaya naman pala, walang masyadong ayu-ayuda. Panay lahat eh, wala. Yun naman Mas pala. gusto nila yung Pinagkasunduan nila to. maaari. Itong yung lalaki, ayaw mahaluan ng kahit ano yung relasyon nilang dalawa. So pinangangalagaan talaga ni Mayor. Actually. Yung mga bagay-bagay para maiwasan talaga ang mga di ba, mga nega. Nega. Yun naman pala. May dahilan naman pala kung bakit natin hindi tayo masyadong nakakakita ng pag-amin. Pero may mga pasulput-sulput na paayuda pero wala pang konfirmasyon. Pero sa barahan ni Mamu, may karelasyon si Catherine, may karelasyon din si Mayor. So anong ibig sabihin? 1 plus 1 equals, alam na this. Tahimik lang si Mayor, no? Mabait. Nakakausap niya ba yung mga pamilya ni Catherine? Actually, sa baraha, oo eh. Ay, may banding sila. Yun naman pala. Tsaka mukhang wala naman problema. Walang problema. Wala naman problema. Totoo ba kayang nakakarating na si Catherine doon sa bahay nila? Sa Mayor, lugar sa niya. Oo. Kung ngayon yung pag-uusapan natin, paligay ko negative. Si Mayor ang nagpupunta dito. Pero siguro kung possible na nakarating na siya. Nagpupunta siya. Ayun. In fairness, babalikan lang natin kasi meron ng mga kumalat nga na mga balita na nakarating na nagpupunta daw si Catherine. Baka yan yun. Ngayon, baliktad na. Si Mayor na ngayon na nagpupunta dito. Kay Catherine. Oh, in fairness. Alam mo, actually, gusto ko talaga to si Mayor. Silang dalawa, gusto ko sila. Kaya lang, iniintay ko rin silang umamin pero hindi ko na kailangan pang maghintay. Kasi nabasa na ni Mamu ang meron sa kanilang dalawa. Na sana, alam natin, eto na nga. This is it. Sa politika, si Mayor, Kung kamusta? sakali na siya ay tatakbo uli, dito sa ating cards, pag politika, possible pa rin naman siyang manalo kung mayor pa rin ang kanyang Tatakbuhin. tatakbuhan. Pero kung medyo mas mataas na, dun yung medyo tagilid. Mayor, mag-mayor ka na lang ulit. Anyway, maganda ang baraha ni Mayor at ni Catherine. Congratulations at sana magtuloy-tuloy na lang itong maganda at tahimik na relasyon nila. Siyempre, pag may Catherine, ang susunod niyan, si Daniel Padilla at si Kyla Estrada. Daniel John Ford Padilla, April 26, 1995.
Actually, ito din taon na to, masaya na rin naman siya ngayon. Masaya na si Daniel Padilla. Nag-uumpisa na to ng kanyang tahimik na buhay. Pag sa career naman, hindi pa siya ganun magiging kasikat uli. Pero busy siya. May ginagawa. Oo, may ginagawa. May lola kaya ito. Bakit naman? May death card siya. Pag sa pag-ibig, masaya to. Okay. Pag sa kanyang buhay, kontento na to. Sa career, ayun nga, medyo hindi pa siya magiging ganun ka ingay uli. Pero busy siya. Okay. Kasi may mga negosyo. Sa negative side naman, possible kung meron pa tong lola, mas matandang babae kasi, pwede siyang mag-pass away. So, itong taon na to, o bago magtapos tong taon na to, pwedeng magluksa. Babae. Babae. Patanda. Matandang babae. So kung may lola, possible. Ngayon, kung tatanong nila kung ito ay magpapakasal na, Oo. May kasalan Oo. ka ba dyan nakikita? dito sa cards wala pa yun. Wala. Wala pa. Tumatatagalan pa pala ito. Pero kasi hindi naman natin saklaw. Ito sa ngayon kasi ang pagbabasa. Baka bukas makalawa. Mag-iba. Nagbabago kasi to. Oo. Ayan. Para kay Daniel, sa mga tagahanga ni Daniel, maganda, tahimik ang kanyang love life. Masaya siya. Ayan. Next. Pumunta tayo sa kanyang karelasyon. Kyla Estrada, March 16, 1996. Tahimik din talaga itong dalawang to na magkarelasyon na to. Pag sa pag-ibig, itong tao na to, mapagbigay, lagi siyang umiintindi, malawak ang kanyang pangunawa, ganun siya magmahal. Sa career, medyo ganun din, hindi din siya ganun ka-ingay ngayon. Kasi mas ini-enjoy niya yung private na pamumuhay. So sa pag-ibig, tulad ng sinabi ko, mapagbigay. Sabihin natin na naghihintay siya ng Yayain pakasal. Oo, o proposal ni Daniel. Tapos may lumabas pa rin na possible siyang mabuntis. Alam mo sa lasula Ngayon. natin sa kanya, yan din, di ba? Ayun siya. Nandito na siya sa present. Nasa present na. So malapit-lapit na mangyari. Malapit na siya, oo. Wala namang masama kasi may boyfriend naman siya. Nagmamahalan naman sila. At blessing yan. Correct. Di ba? Magbibigay lang ako ng kaya lang. Bakit kaya lang? Itong relasyon nila na to, posible itong hindi din sila yung magkatuluyan sa huli. Bakit, ma'am? Pwede magkaroon ng problema. Sino? Silang dalawa. Kaya lang, hindi ito third party. Okay. Ugali. Tignan na lang din natin kung kaninong Ugali. Ang lalabas. ang lalabas. Pwede itong mangyari sa isang taon. Maaari silang maghiwalay. Hindi sa third party. Hindi. Sa ugali. Ugali, oh. Pero anyway, ito lamang po ay hula. Kaya pwede natin paghandaan sa lahat po ng mga tagahanga ni Kyla at saka ni Daniel. Pwede itong iparating sa kanya para alam mo yon. Hindi matuloy. Magawa nila ng paraan. Paraan. Tapos kung ano man yung magiging problema, may ayos na nila ngayon. Yun ang Yan pinakamaganda. yung importante. Sa mga pamilya naman, okay naman sila. Okay talaga naman eh. sila, oo. Wala, di ba? Both parties, di ba? Ma-okay na okay sila. May mga bagay lang na parang, alam mo yun, ma-realize nila sa huli na parang hindi sila ganun ka-compatible. Sa bandang huli. Sa bandang huli. Huli pa naman. Kaya pwede pa yan ayusin kung sakali. Lalo na kung magkakaroon ng Anak. baby. Oo, kasi pag may baby na talaga, Mag-iiba yan, magbabago. Nag-iiba lahat talaga. So, aabangan po natin kung ano ang kahihinatnan ng relasyon ni Kyla at ni Daniel Padilla. Yes. Next. Eto, cute na cute talaga to eh. Si Katrina Halili and si Chris Lawrence. Kasi talaga nagba-viral ito eh. Dating nagkahiwalay na ngayon kung ano na ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Maria Katrina Irene De Halili. January 4, 1986. Katrina Halili. In love to. Kay Chris Lawrence. Sabagay, nakikita naman sa mga kilos niya at sa mata niya, no? Alam naman natin yung mga babae pag may kilig, Mas magiging successful pa to sa mga susunod na panahon. Masaya siya ngayon. Doon meron pang mga pag-iisip kasi parang may takot. May takot May pa takot siyang pa siya. sumugal. ulit. Kung titignan natin ang cards niya, masasabi natin na nagmamahal to ngayon. Siguro yung takot lang yung kailangan alisin. Hindi naman natin siya masisisi kasi syempre, nag-fail na nung una eh. Oo. Natural lang naman yung protektahan ng sarili niya. Sarili niya. Oo. Pero sa nakikita naman natin sa mga videos nila, di ba? Maayos naman. Talagang natatakot lang siya. Pero ilaban mo na lang yan, Katrina. Tsaka magiging maganda yung career niya. Siguro mapa-showbiz man to o kaya sabihin natin kung may iba pa siyang pinagkakaabalahan, ganun.
magiging successful pa siya. Yan. Good luck, Katrina. Yung sa anak niya, kamusta? Tingnan natin. Lalo bang magiging masaya ang kanyang anak? Actually, ayan no, nakabaliktad lahat ng sword. Yung anak niya, masaya to ngayon sa nangyayari. Mga bata naman, ang gusto niya lagi, kompleto yung Pamilya. pamilya. Hindi matatawaran yung saya ng anak. Yun ang pinaka-importante. So maasa maasa siya. Ayan. Ayan ang basa ni Mamu kay Katrina Halili. Eto na, Mamu. Chris Lawrence. Na kung saan, marami kasing nag-iisip sa kanila na parang nagsasakayan lang daw sila dahil sa vlog nila. Pero ito, nakita niyo naman, masaya si Katrina. Tingnan naman natin ang baraha ni Chris Lawrence. Christopher Lawrence Cadibida. Ayan. September 1, 1982. Chris Lawrence. Pag sa pag-ibig, parang naninimbang din siya. Kumbaga sila na, ayaw niyang ipilit kung ano man yung gusto niyang mangyari. Parang go with the flow na lang talaga siya. Parang, ang decision kasi parang nasa babae lahat eh. So, yun na lang yung hihintayin niya, yung magiging decision ng babae. So, dito sa cards niya, maraming magiging racket. Ayan, kung nakikita niyo. Si Chris Lawrence. Oo, pero palagay ko to, puro ibang bansa. Nagsasama na ba sila? Ulit. Sa cards, oo, sama na sila sa iisang bahay. Nakakatuwa pag ganun. Pero syempre, yung mga alinlangan pa rin nila sa isa't isa. Meron pa rin eh. Naghihintayan sila. Ang ganda na rin. Nakikita naman natin, di ba, sa mga videos nila na para talagang meron at meron, hindi pa rin sila all out. Alam mo yun, hindi pa rin sila 100% talaga na bigay na bigay. Pero makikita mo talaga na meron. Spark. Yes. Ayan, para kay Chris Lawrence. And more power. Marami ka daw racket. Bikini man. Ito rin. Aiko Melendez, 1 Mig Bondo. Aiko Melendez, December 16, 1975. Obvious na in love talaga si Consi. So, nag-start to ng bumuo ng isang pamilya. Masaya to ngayon. Super in love masaya. oo. Kung sila ba ni boyfriend niya ngayon ang magkakatuluyan. Sa panahon ngayon hindi man na pag-uusapan yung kasal, pero isang araw ikakasal to. Wow! Aiko Melendez, bahalang araw ikakasal. Wow, nang gandang balita yan. Siyempre, pangarap din ng lahat yan, di ba? Oo. Tsaka kitang-kita naman natin kay Consi na in love na in love siya. Ang career. Kung babalik siya sa pag-aartista, pwede naman. Hindi katulad noon na ganun kasikat. Pero kung mabibigyan naman siya ng mga role na mag-fit talaga sa kanya, maaari. I mean, magiging maganda uli yung career niya. Uulitin ko, hindi man ganun kaganda katulad nung dalaga pa siya o nung ano, pero kahit pa paano, magiging maayos Ang sa kanyang politika. pagbabalik. Sa politika, hindi ako sure kung plano niyang tumakbo ng mas mataas na posisyon. Pero kung siya ay tatakbo, gusto kong sabihin sa kanya na mananalo siya. Wow. Aiko Melendez mananalo sa susunod na eleksyon. Mataas na posisyon. Oo. Wow, magandang balita yan kay Miss Aiko. Advice lang, alagaan lang yung kalusugan. Siyempre kahit na nakikita natin silang nakatawa sa harap ng camera, meron niyang dinadamdam. And dito kasi sa cards niya, possible dito sa immune system. Okay, punta na tayo sa kanyang kapartner. Si Juan Miguel Rivera Bondo, May 12, 1977. Ang ganda rin ng kwento ng pag-ibig nito. Noon-noon pa pala sila magkakilala, pero kung kailan sila nagkaedad, saka pala sila nakita nila ang isa't isa na para pala sila sa isa't isa. Tingnan natin. In love to. Ayun siya, lumabas na kaagad din. Buksan agad, in love ka agad. Sinasabi niya na ito na yung huling babaeng mamahalin ko. Wow! Huling babae ka na, Aiko. Namamahalin ni Juan Mig Bondo. Fairness. So nakafocus na lang siya sa relasyon na to, tapos kung paano mapapabuti din yung buhay niya, pamilyang bubuuin. So siguro may mga usapan na silang ganon. Kaya lang parang hindi pa nila pinaprioritize agad-agad kasi parang feeling nila maaga pa. Iasawa kaya to si Sir Juan Mig. Bakit ano nakalagay? Hindi ako sigurado kung kasal sila pero mukhang ito yung isang magiging problema nila. Hindi man maging problema siguro na Mapapatagal lang. mukhang mapapatagal. Ayaw ng dating karelasyon ni Oo, Juan Mig. kung kasal. Kung kasal. Alam ko, kasal si Juan Mig doon di ba? Kaya lang naghiwalay na sila. Pero siguro maaayos naman din yan. Yan naman ay sa kanyang side naman. Siyempre silang dalawa yung mag-aayos niyan. Oo. Siya yung kailangan ko mausap. Labas naman dyan si Miss Aiko kung sakali. Kung sa larangan lang ng pag-ibig, kung sino yung karelasyon niya ngayon, yan na yung sa puso niya huli. Nag-iisip din siya kung paano niya mapapaayos o maisasaayos ang buhay nila. Kaya naman pala,
Kitang-kita mo naman sa mga vlog nila, di ba? Talaga namang super. Alam mo yung tao na nagsasaya na lang sa piling ng... Isa't isa. Yun na sila eh. Yun ang pinakamaganda, di ba? Yung kumuha ka ng partner mo sa edad din naman kasi nila na dapat talaga happy-happy na lang din, di ba? Wala na silang iniisip ng kahit ano. Oo, kasi pareho naman silang Successful free. Oo, na. ang ganda. Ang ganda itong barahan ni Aiko at saka ni One Week. Okay, next. Kim Chu and Paolo Abilino. Kimberly Su Yap Chu, April 19, 1990. Ito, masaya din siya ngayon sa relasyon niya. Ayun. Tapos pinili niya itong parang hindi magsalita. Actually, yan nga ang ginagawa niya. Tahimik lang siya. Wala Medyo siyang iba. malaki yung pinagbago. Kaya lang yung justice. Bakit? Kung meron tong kasong kinakaharap about sa kayamanan, ito ang hindi pa niya masosolve ngayon. Pero ito ay kahit papano nakaka-move na. Alam mo yun? Itong Queen of Swords na to, possible to magulang. Pwede kasing naiipit siya sa isang sitwasyon. So maaaring ito at saka ito, konektado. May parents pa ba siya? Wala na siyang... Wala siyang nanay tatay, patay na. O wala na yung nanay niya. Kasi may Queen of Swords na lumabas eh. Parang ito kasi nag-hold. Kaya parang hindi siya makamove sa mga bawat desisyon niya. Itong kaso na to, matagal na to, di ba? Wala pa rin napapatunayan. I mean, yung taong sangkot na malapit sa kanya, hindi pa rin niya na Hindi pa rin lumalabas ang resulta. yung resulta. Under diba? investigations pa rin. Kasi nga may pumipigil. So siguro kung wala na siyang magulang, posible to, isa sa nakakatanda na po pwedeng hinihinga niya ng advice. Pwede kasi yan tita. Malapit sa kanya lumabas eh. Babae. Isa sa tinitignan niya, ganun. So dito sa cards, si Kim ang stress. Stress siya pero masaya. Parang meron siyang pinagdadaanan ba. Pero sa pag-ibig, Okay siya. Okay siya sa pag-ibig. Walang meron problema. siyang Masaya boyfriend. siya. Big Meron boyfriend eh. siya. Ayan oh. Kaya lang hindi natin alam. Siyempre, i-assume na lang natin. Si Paolo Abilino yung boyfriend niya dito. Kung si Paolo to, mas matanda ba sa kanya yun? Oo. Pero kung si Paolo Avellino, sa edad ng cards na to, parang hindi eh. Pero masaya siya ngayon. Tahimik. Pinili niyang wag magsalita kahit parang maraming tinatanong sa kanya. Pinili niyang Huwag nang sumagot. wag nang sumagot. Kung ano yung nakikita niyo, yun na yun. Parang ang katwiran niya dito sa cards, hindi niya kailangan mag-explain kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Kung ano yung nakikita nila, yun na Yun na yun. yun. Ay, nagbago na talaga siya. Nagbago siya eh. May kasal ba dyan na nakikita ka? Wala eh. Wala. Pero may nakikita ako dito na Ano nakikita mo? pwede siyang magbuntis o po pwedeng magkaroon ng anak. Kaya lang kung kasal, wala eh. Naka-reverse yung cups eh. Walang Negative. kasal na Wala. magaganda. Wala eh. Parang siya kasi yung may decision din. Siya lang talaga kung papayag siyang magpakasal o hindi. O hindi. Career niya, ma'am. Pagdating sa career niya, medyo hindi siya magiging ganun ka ingay. Kung ano lang siya ngayon, yan lang Ganun siya. lang. Oh. Steady lang. Kasi parang nag-change na siya. Alam mo yon, malaki ang pagbabago. Yan nga, mas ginusto niyang maging tahimik. Kalmado lang. Kalmado lang, wag nang magsalita, ganun. Wala naman siyang kaaway dyan, ma'am. Tatampuhan meron. Pwede din to na malapit din sa kanya. Pero hanggang dun lang, tampuhan lang, alam mo yun, pero mawawala rin. Kung ito ang pagbabasihan natin, lalaki. Pero parang hanggang dun lang sila, maaayos Tampuhan lang. din. Oh. Next, punta naman tayo kay Paolo Abilino. Michael Paulo Limbanan Abilino, May 13, 1988. Wala kang maririnig din sa tao to, napakatahimik. Parang mas pinipili nilang maging tahimik na yun. Nasa artista rin naman kasi yun eh, no? Wala mga post-post, wala mga kung ano-anong sinasabi sa social media. Kaya wala rin sa kanilang nagbabash. Ang focus lang nito, trabaho. Relasyon, dito kasi sa barahan, nakabaliktad ang karelasyon eh. So, anong ibig sabihin pag nakabaliktad ang barahan? Wala. Walang karelasyon. So, hindi si Kim Chu. Wala siyang karelasyon. So, wala talaga sila ni Kim Chu. Parang sa kanya, ang barahan niya ay naka-reverse ang lovers. So, walang karelasyon. Meron din tong napupusuan, pero wala pang pagkakataon na sabihin natin magsalita. Kasi parang ang nasa isip lang nito, trabaho. Tas yung anak lang. Pero kahit paano magiging maayos ang career nito sa isang taon o itong pagtatapos ng taon na to, hindi man siya maging ganun kabongga. At least hindi nababakante. Oo, hindi siya mababakante. Yun naman ang pinaka-importante. Yan si Paolo Abilino. Meron siyang gustong pormahan. Kasama niya sa trabaho yan. Sa cards parang hindi eh. Hindi artista ang Hindi, gusto ni mukha Paolo siyang Abilino. negosyante. Hindi sila eh. So, magkaiba talaga. So, ang ibig sabihin, yung mga nakikita nating ayuda, trabaho lang yun. Okay, next.
Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Si Donato Antonio Laksa Pangilinan, Feb 10, 1998. Matapos tong umingay ng bonggang-bongga, bigla na lang nagpahinga. Okay naman to ngayon. Yung career niya, okay lang. Ang mangyayaring maganda sa karera niya ay po pwedeng bago magtapos taon hanggang next year. Pag sa pag-ibig naman, Oo, pag-ibig ni Donnie Pangilinan. tahimik lang din siya. Pero meron. Meron. Kung sino man yung girlfriend nito, sila pa rin naman. Di ba ito naghiwalay? Naghiwalay nga, di ba? Naghiwalay daw sila eh. Baka naghiwalay lang sila para sa career nila. Ang karelasyon niya ba yung kalab team niya? Dito sa Baraha, oo. So, hindi sila naghiwalay. Kasi yun ang ano, di ba? Huling pagsasama nila, mag-goodbye daw sila sa isa't isa. O baka naman sa career lang. Yun nga yun. Career nga lang. Kasi parang ang gusto din nito, tahimik lang relasyon. Focus lang siya ngayon sa career. Magiging maingay siya sa mga susunod na panahon hanggang sa isang taon. Pagkatapos nun, parang yun lang yun. Ganun yun. Pero at least napakaganda pa rin ang barahan ni Donnie Pangilinan. In fairness. Walang negative. Walang negative. Congratulations, Donnie. Okay, next. Si Belinda Angelica Mariano, June 10, 2002. Oo, ito rin eh. Tahimik lang Tahimik sila. lang Tapos sila. parang nakafocus lang sa trabaho. Kasi mga bata pa ito eh, no? Yun lang yung Pinapahalagaan talaga attention nila Oo. ngayon. Oo. Ang kanilang mga trabaho. Baka naman kaya sila nagpaalam dahil may kanya-kanya silang magiging love team na bago. Tahimik lang din to. Pareho sila ni Donnie, no? Sa Career. pagmamahal, sila lang din eh. May karelasyon din to eh. O, di ba? Nagtutugma ang mga barahan. Maaari ito ay napag-usapan na nila. Tahimik lang din. Galing, no? Nagtutugma. Maaaring ito ay talagang napag-usapan. Pinag-usapan, pinagplanuhan para sa kinabukasan din nila. Yan ang kay Bel Mariano. Okay, next. Kung ano na ang kahinatnan ng relasyon Derek Ramsey and Ellen Adarna. Derek Arthur Paglao Ramsey, December 7, 1976. Pag sa literal na buhay niya, okay naman to. Oo. Malungkot, Ay, may lungkot. pero o may lungkot na may nararamdaman. lungkot. Siguro may kulang. Maaaring may kulang o maaaring may gusto siyang buuin pero parang hindi na kasi mabubuo sa ngayon. Ano yung itong gusto niyang buuin? Ito kasing sword na to, pwede kasi ito na parang relasyon, pwedeng sa asawa, pwedeng sa anak, pwedeng sa kapamilya o kaibigan, ganyan. Yan yung mga bagay na iniisip niya, mabuo. Kaya lang kasi sa ngayon parang hindi pa yun. Kasi kahit anong pilit niya may mga ginagawa pa ring hakbang, pero parang hindi siya makakapasok. Pero mananatili itong tahimik, mananatiling magpapakumbaba. Ganda yun kung maganon. At least meron pa rin siyang tinatrabaho para mabuo. Is pag-artista, wala na siya, di ba? Ayaw. Sa pag-aartista, wala na. Mukhang may negosyo naman to kung sakali. Kaya may pinagkukunan pa rin. Wala siyang bagong apple of the eye. Wala eh. Kung sino yung karelasyon nito noon, maaaring ito pa rin yung inaamon niya ngayon. Kumbaga sa gano'n, si Derek Ramsey hoping pa rin. Umaasa pa rin. Maasa pa rin. Na balang araw sana. Mabuo. Mabuo. Ganda. At least may pangarap. Yun yung mga maganda na sana mag-materialize lahat ng mga plano nila. Sana magtagpo ng kanilang mga bituin. Yan po ang kay Derek. Tingnan natin. Kung si Derek ay prosigido mabuo, tingnan natin kay Ellen Adarna. April 2, 1988. Pag pag-ibig, dito, wala eh. Wala Ano na. siya? Blanco. Wala na. Parang masaya siya ngayon kung ano man ang meron siya. Ito kasi, dito sa Baraha, medyo straightforward tong babae na to. Ginusto niya. Pag ayaw niya. So sa panahon na to, nandun siya sa mode na ayaw niya. Kaya wala siyang panahon. Kumbaga nakatuon lang to sa karera niya ngayon o kung may anak, sa mga anak. Yan lang ang nagpapasaya ng buhay niya. Lalaki, walang makakapasok dito. Totoo nga yung sinabi niya. Masaya siyang single. Kahit sinong possible manligaw, negative. Kaya posible din, no? Kung wala siyang ni-entertain ngayon, kung kapalarin, pwede siyang magbalikan. May nakikita ka bang gano'n? Wala eh. Wala. Ayan yung death card niya. Ay, di. Wala. Wala talaga. Tapos Ito na lalaki, talaga. wala. Parang nakafocus lang siya ngayon. Doon nga sa nagpapasaya sa kanya. Sa At anak saka kung niya. may anak siya, sa mga anak. Straightforward talaga siya, no? Si Ellen, no? Laban na laban talaga. O, at least, di ba? Totoo nga na talagang sa sarili niya lang muna. Masaya na siya Masaya mag-isa. siya. Tapos kasama yung mga anak niya, di ba? Correct. Yun naman yung nakikita natin sa mga videos nila. Masaya siya. Okay, next. John Lloyd Cruz, June 24, 1983. Masaya din tong mag-isa. Masaya rin mag-isa. Sa ngayon, pinapahalagahan niya yung sarili niya ngayon. O mas nagkaroon siya ng oras sa sarili niya. So, na-realize niya na mas maganda yung
mag-isa muna sa ngayon. Pero kung tatanungin nyo kung magkakarelasyon ba siya, magkakarelasyon din naman to. Kung itong taon na to ang pinag-uusapan natin, hindi. Kasi mas pinili niya yung sarili muna niya. Career, may isang pagbabalik pero pinag-iisipan. Abangan natin yan. Anong pinagkahiwalayan nila ng relasyon niya? Parang dito kasi halo eh. Parang may involved na pera, ugali. Siyempre sa isang magkarelasyon, pwede yung hiraman. So siyempre hindi natin sila kilala pareho. Oo. So hindi natin alam kung baka dahil sa pera, dahil magkasosyo ba sila sa negosyo, o madalas na rin nagka-clash silang dalawa. Baka naghihintay na kasi yung babae ng proposal pero hindi pa rin maibigay. Nakahangang isang relasyon, kumbaga yung lalaki kasi parang hindi pa handa. Kung hindi man sila nagsasalita, nakikita lang naman dito sa baraha na binabasa ni Mama yung lumalabas. Puntahan nga naman natin si Miss Isabel Santos. August 12, 1990. Okay naman siya, fighting. Kung may negosyo to, pilit inaahon ng negosyo. Problema nito, pera. Sa sitwasyon kasi natin sa ngayon talaga, medyo mahirap talaga pag may negosyo. Oh, alam naman natin yan. Ang negosyo, taas, baba, taas, baba. Kung ito ay nasa mundo ng negosyo, medyo tagilid to. Kung love life naman, tahimik lang din siya. Tahimik din siya. Nasa isip nito sa ngayon, Paunla rin ang negosyo. yes, kaperahan, negosyo. Kasi medyo, siya down, struggle. Magiging okay. Magiging okay din yan. Basta naniniwala naman tayo, di ba? Kasi ang negosyo naman talaga. Ganon. Ganon ang negosyo talaga. Maayos ba sila naghiwalay ni Jan? Oo naman, sa baraha. May usapan naman. Ayun. So eto na, pangatlong baraha na po ito. Kasi kaya tayo nagpapalit ng baraha, Mama. Dahil bumibigat na yung energy. At saka para fresh uli. Oo, kasi nakikita ko kasi parang bumibigat na yung baraha. Kasi ang dami nating para po sa inyo yan. Kaya eto na, Miles Ocampo and Elijah. Ay naku, eto rin. Maingat din ito. Si Camille Tan Ocampo. Ito naman, okay. Pero kung makikita mo yung cards niya, puro sword. Anong ibig sabihin? May pinagdadaanan tong depression tungkol sa isang lalaki. Kaya kung may karelasyon to, maaaring itong karelasyon nito ay problema niya o maaaring Totoo. wala na sila. Totoo, Ma'am. Katatapos lang yan ang relasyon niyan. Meron siya. Naghiwalay sila. Oo. Kumbaga nandun siya sa sitwasyon na nag-heal. Though parang nahihirapan siya, Kasi, mahal niya eh. Kaya dito sa cards kasi ilang beses niyang napagbigyan. oo, kasi ilang beses naghiwalay din yan eh. Naghiwalay, nagbate, tapos hiwalay na naman. Ito talaga maaaring, ito na yung Last. Parang nagising din na siya eh. Parang feeling niya, lagi na lang siya yung nagbibigay. Parang siya na lang yung Umiintindi lang. laging umiintindi. O kaya kung sakali na parang tapos ang relasyon, parang siya yung laging tagasalo. Ganun yung feeling niya. Anong dahilan, Ma'am? Pag dito sa baraha, Dahilan ng hiwalayang Elijah at Miles. pwede to dalawang klase. O pwede yung lalaki may ugali and pangalawa, third party. Kasi kung ugali, sa pagbabati nito lagi at paghihiwalay, ito kasi babae, lagi siyang nagbibigay. Lagi niyang tinatanggap pag bumabalik. Kaya lang ngayon, mukhang nag-iba yung sitwasyon kasi mukhang may babaeng involved. Hindi siya ganun ka-okay. May pinagdadaanan si Siguro kung nag-aartista to, pinipilit lang niya na maging masaya. Ang Pero hirap. pag mag-isa na siya, Sa kanya nararamdaman. doon na yun nararamdaman. Yan. May pag-uusap sila nung naghiwalay. Wala eh, kasi malalim eh. Ang ibig mo sabihin, Ibig mo sabihin, may closure. may closure. May pag-uusap pero mas nangingibabaw kasi yung sakit ng kalooban. So parang dead ma. Nakakalungkot naman paano kay Miles. Yung career ni Miles. Pag yun sa na. career, actually magiging apektado to. Ganun lang siya, nakistay lang Okay. doon. Pero anyway, lahat naman ng ganun na relasyon. Wala bang nanliligaw kay Miles? Sa cards wala eh. Wala. Pero kung sakali, magkakaroon pa rin naman to ng isang pag-ibig. Kaya dito artista. Maaari ito ay makilala lang niya. Ito ay Knight of Pentacles, so ito ay naka-uniforme. So, Men in uniform. oo, yun, ganun. O politiko. Wow. So, ganun lang siya. Pwede. At sana dumating din sa puntong maka-healed na rin si ano. Correct. Kasi napakabait din batang yan eh. Pareho naman si Elijah kasi kakilala ko naman sila Elijah mabait. Pero syempre, lumalabas kasi ako galing ng tao sa karelasyon, Hindi naman sa tao sa tao paligid. sa paligid. Nakakalungkot naman kay Mars. Wala. Okay, pumunta tayo kay Elijah. Masaya to. Kasi may papasaya sa kanya. Kung tatanong mo kung apektado to sa hiwalayan, hindi. Tapos na ako. Samantalang, Yung isa, namimighati. Hmm. Siya wala na. Ang iniisip na lang niya, future, career. Kasi kontento na siya dito sa babae na to. Matagal na sila nung babae.
Sa baraha, Yung yun pinalit natin. niya kay Miles, matagal na. Oo, yung sagot ng cards. So, ang ibig sabihin yan, Baka nag-cheat na siya noon. oo. Sino kaya itong babaeng ito? Hindi yan lalabas sa cards eh. Pero tignan natin. Kung- Siguro ang tanongin na lang natin kung artista o... kung nakakasama niya ito. O ito ba yung napapabalitan? Pag artista kasi, hindi. Ay, hindi artista. Sa cards niya. Hindi artista. So, hindi napapabalita sa kanya. Sa likod nito, meron pang iba. At saka sabi na rin niya na nalulungkot siya sa hiwalayan nila ni Miles. Pero lumabas sa baraha. Hindi. Masaya siya eh, oh. Sa bagay kasi ito ay bata pa naman at siya naman ay single ngayon. Kaya kung kanino man siya, kung may dinidate man siyang artista, may dinidate man siyang hindi artista, well, nasa kanya naman na yun. Yan lang kasi may naiwan. O hindi rin natin alam, baka naman matagal na silang hiwalay, ngayon lang lumabas. Pwede rin ganon. Pwede Kaya- din ganon. Pero sabi mo kanina, si Elijah, habang nasa relasyon, May karelasyon. may karelasyon. Yun lang. Ay nako, napakahirap talaga. Okay, next. Francine Diaz and Seth Pedilin. Francine Diaz, January 27, 2004. Okay naman siya. Pagdating sa love life, kung makikita mo, puro ones. May devil siya. Anong ibig sabihin ng devil? So, dito hindi ako alam kung naniniwala sila sa gawaan ba. Kasi ngayon lang lumabas sa atin. Ang tagal na natin nagbabasa kanina, di ba? Oo. So, maaari kung nagmumblema to sa kanyang relasyon ngayon, possible dito na may napasok to ng evil eye. Maaaring inggit, maaaring naiinis sa kanya, maaaring na-offend niya, ganun. Maaaring gusto silang paghiwalayan. Mayroong gumagawa. May parang- gumagawa, oo. Wala. Ito siguro hindi niya to ganun mapapansin. Kung tutuusin itong tao na to, itong pangalan na to, tahimik lang siya. Siguro bago niya to maintindihan, kailangan pa natin na-explain sa kanya ng mas malalim. Kung sakali man may pagdaanan sa relasyon, maaaring hindi magiging galing sa kanilang dalawa yun. O pwedeng ginawa. Na maaapektuhan sila. Wala, nakakalungkot yan. Nakakatakot to. May Actually, ngayon lang lumabas. Di ba kanina Oo. pa tayo nagbabasahan? may Ingat na lang. naiinggit sa kanila. May Maaaring may naiinggit sa relasyon nilang dalawa. Ganun. kasama nila yan. Eh po pwede. Kasi hindi mo naman ito magagawa pag hindi ka related. Kung hindi ka malapit sa mga to. Hindi mo makukuha yung energy nilang dalawa. So, sino kaya ito? May naiinggit sa Francet na love team. Naku. Kasi malakas din to, no? Kaya ingatan nila, tas maging solid sila dapat lagi. Yung paniniwalaan lang nilang dalawa Sa ay isa't isa. sila lang. Tapos yung temptation, gano'n. Pero ito kasi yung babae naman, kumbaga ang nasa isip lang niya is trabaho lang. Kaya hindi mo siya mapapasok. Ang problema lang, maaari kasing yung lalaki ang biglang lumihis dahil sa Sana. gawaan na to. Siya hindi Oo, mahigpit ang hindi. kapit. Mahigpit ang kapit niya eh. Oo. Tsaka mukhang mabait eh. Ibig ko sabihin, madasalin. Yung babae. Mm-mm. Yung mga tagahanga ni Francine, paano nito kay Francine? Siyempre, gusto natin yung ano nila, di ba? Yung Love team nila, oo. Kaya protektahan natin sila. Correct. Iba talaga ang inggit, mama. Sa lahat ng binasahan natin mga love team, ito lang lumabas na merong Devil. devil. Naku, iba talaga. Kung sino pa yung tahimik, sila pa yung okay. Next, puntahan natin yung partner ni Francine. Ito ay si Seth Pedilin. July 9, 2002. So ito okay lang to. Kung makikita mo, Queen of Pentacle, Wheel of Fortune, so marami tong magiging blessing sa mga susunod na panahon. Sa cards niya, uulitin ko nga uli, hindi kasi nila maiintindihan yung mga Nangyayari. evil eye, yung mga gawaan, yung mga palipad hangin, ganon. Pero siya ay magiging apektado din. Kaya nga lang, tulad ng sabi ko, siya kasi yung Hindi hindi siya makakapagpigil. Kumbaga siya yung tatamaan. Kaya dito sa cards, makikita nyo na nakabaliktad na lahat, di ba? So ayun ay magkakaroon siya ng problema, magkakaroon siya ng masayang relasyon, parang magkakaroon na ng, parang may bubulong na sa kanya na gumawa ng mali, gano'n. Yung mga ganun na yan. Kasi nabasa natin sa barahan nila, alam mo yun, sa maniwala sila o hindi, o doon na lang sila sana sa maniwala kasi wala namang mawawala. O relasyon naman nila yung kanilang aayusin o kanilang puprotektahan. Mag-iingat na lang kasi sayang. Paano nila iiwasan mangyari? Actually, hindi na to maiiwasan eh. Kasi nakapaloob na. Nakatakda na kumbaga. Ala, Nagawa na eh. Ginagawa Nagawa na. Proseso na. Ay, nasa proseso na. Kaya ano na lang to, Maging matibay na lang sana maging sila. matibay, magdasal, gano'n. Paghandaan. At least malaman ba nila? Kasi pag pinagdaanan nila o lumapit na sa kanila yung, o sa kanya yung tukso, at least alam mo yun, piwasan niya. Oo.
yun ang Ganun sana lang naman magawa. yun. Sabi ko nga sa'yo, naiinggit to kaya ganito. Maaari kasi itong relasyon nito, matibay, masaya, tapos uulitin ko uli, marami kasing nagtatry gumawa ng mga ganito kasi nagkalat to sa social media. Kaya mag-ingat po tayo sa mga lahat po ng tagahanga ng Francet. Parating niyo po sa kanila ito para maiwasan ang kanilang hindi magandang mangyari na maghiwalay sila dahil sa may mga naiinggit sa kanila. Okay, next.